Naiuwi na po sa kanilang mga pamilya ang mga labi ng ilan sa mga sundalong namatay sa bakbakan sa Basilan. Ayon sa militar, hindi nila titigilan ang pagtugi sa Abu Sayyaf. Nakatutok si June Veneracion live mula sa ng Zamboanga. June? Yes, Mike, pansamantalang tumahimik ang mga baril sa Basilan. Sabado pa ng huling makaengkwentro ng militar ang Abu Sayyaf, pero asahan daw na muling matutumbok ng mga sundalo ang mga bandido sa mga darating na araw. Giit ni Defense Secretary Gilbert Chodoro, planado ang operasyon ng militar sa Tipo-Tipo Basilan noong isang linggo. Pero dahil sa dami ng mga sundalong namatay, hindi niya isinasantabi na nagkaroon ng leak kaya nalaman ang galaw ng mga sundalo. Sigurado raw siyang may nakisawsaw ng mga MILF members sa enkwentro. 23 sundalo ang nasawi, halos 20 ang sugatan. 31 namang Abu Sayyaf ang namatay. Hindi na sila MILF eh. Abu Sayyaf at criminals na sila. I mean, it's a violation of the ceasefire agreement and will not be hampered by technicalities in going after them. Paglilinaw ni Chodoro, hindi naman tutugisin ng iba pang MILF na walang kinalaman sa operasyon. Noong Sabado, binisita ng Pangulo ang buro ng 23 sundalo sa Zamboanga. Binigyan din ng posthumous medal ang mga nasawi. May tig 250,000 din ang mga pamilyang naulila. May mula 50 hanggang 100,000 naman ang mga nasugatan. Sa isinagawang debriefing sa mga sugatan, lumitaw sa testimonya ng isang sundalo na may napatay siyang babaeng miyembro ng Abu Sayyaf. Armado raw ang babae ng M16 rifle. Sabado rin ng hapon ang dumating sa Maynila ang mga sundalong sugatan na dinala agad sa AFP Medical Center. Pinagabihan ang mga labi naman ng 17 sundalong nasawi. Bakas ang hinagpis ng kanilang mga kaanak. Isa sa mga sumalubong, si dating AFP Chief of Staff, Senador Rodolfo Biazon. A strike force cannot inflict this kind of casualty on the armed forces of the Philippines. The MILF would be involved in this thing. Madaling araw naman kahapon dumating sa Mactan, Cebu ang labi ng 3 sundalong namatay sa bakbakan. Hirap tanggapin pero kailangan kayanin dahil andyan ang tapos ang main lang na sana kasi may napangawal ng gobyerno sa hindi magiging sa puro pangalan. Naiwi na rin sa San Miguel, Bulacan ang labi ni Corporal Renato Dindin. Inulila niya ang asawa at 2 anak. Sabi ng Joint Task Force Trillium, hindi na kailangan ng karagdagang tropa sa Basilan dahil ang kanilang estratehiya raw ngayon ay ang tinatawag na Small Unit Surgical Operation. Mike? Maraming salamat, June Veneracion, nakatutok live mula sa lungsod ng Zamboanga.